Relate na relate ako! Ala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear MOR, hanggang kailan nga ba natin kayang bitbitin ang galit sa ating mga puso? Hanggang kailan natin kayang tiisin ang taong mahal natin na dumadanas ng parehong hirap tulad ng sayo? Magandang araw sa lahat ng nanonood at nakikinig ng inyong programa. Please, itago nyo na lang ako sa pangalang William. Napasulat ako sa inyo ngayon kasi nais kong ibahagi ang isang mapait na yugto ng buhay ko. Hayaan niyong simulan ko ang aking kwento sa pagpapakilala sa aking pamilya. Sina Grace at Ellie. Kumukulo na yung water! Mama! Thanks, baby. O ito, ikaw maglagay nitong veggie sa pato. Yay! O, dahan-dahan lang ha. Remember, dapat laging safe. Aba, mukhang masarap ang niluluto ng mga love-love ko ha? Papa, look! I'm cooking our food! Ano talaga ba? Patingin nga. Bah, masarap nga yan Naku, masarap talaga yan. Gawa ng baby natin yan eh. Sige, maglalagay na ako ng plate ha? Oh, ready na kumain ng papa. Okay po. Ay, hon. After natin kumain, ready mo yung travel bag ni Ellie, ha? Bakit? May pa-surprise ka ba sa Only Princess natin? Oo naman. Surprise? Ano po yung surprise? Siyempre, surprise nga eh. Secret muna. Papa naman I don't like surprises. O, ayaw daw ng anak mo ng surprises. Sabihin mo na kaya. Kaso baka sobrang maging happy ng baby namin eh. Huwag na po surprise. Tell me now na, Papa. Ay, fine. Pero promise mo, ha? Sa atin lang muna to. Promise. Okay. We are going to a theme park. Theme park? Rides! Sasakay tayo sa mga rides! Sasama din natin sila lolo at lola. O, di ba? Gusto mo na makita sila? Lolo Bo and Lola Meng? Yes! Sila actually yung nagplan ng surprise. Pero don't go to your tablet at mag-message kay lolo at lola, ha? Surprise kasi nila to for you, eh. I won't. Promise. O sige na, kain na para makapagbihis na tayo, ha? Yes po. So many rides! Gusto mo bang sakyan lahat ng yan, ha, Apo? Yes po, Lolo. Abay, tara, sasamahan kita dyan. Sasamahan ka ng lolo. Nako pa, baka hindi ka makasabay sa batang yan. Anong hindi ba kasabay? Ako pa ba? Kita mo tong muscles ni lolo, oh. Di ba? Wow! Lolo has muscles! Sige na. Gala na kayo, ha? Basta huwag mong papagurin si lolo, okay? Okay po. Tara, Lolo. Let's go! Let's go. Tinan mo tong batang to, napakaligalig. Eh, kanino pa ba magmamana yan? Siyempre sa maligalig din niyang papa. Ay, excuse me po. Ikaw po yung maligalig. Aba, nagsalita. Nako, sa inyo pareho nagmana yan. Walang pinagkaiba sa inyo. Sabi ko nga. Maiba pala ako, William. Naikwento sa akin ni Grace na mag-start na daw mag-school tong si Ellie. Yes po, ma. Tingin mo ba ready na for school yang si Ellie? Hindi ba masyado pang maaga? Ma naman, Ellie is 6 na. Pwede na siya mag-grade school. Sa bagay, tama ka naman doon. Saka gusto na talaga niyang mag-school, mama. Excited na daw siya to meet new friends. Ganun ba? Ay, ang bilis ano. Dati buhat-buhat nyo lang yung batang yan. Ngayon papasok na sa school. Napakabilis talaga ng panahon. Oo nga po. Kahit ako hindi ako makapaniwala. Yung baby ko, big girl na. Kayo ba? Handa na ba kayo? Po? Aba, hindi lang ang bata ang naghahanda pag nag-start na silang mag-school. Pati yung mga magulang. Dapat ready din kayo. Hindi na sa inyo iikot ang buhay niya. Dapat emotionally ready kayong dalawa.
Yes po, napag-usapan na po namin ni William yon. Huwag kang mag-alala, ma. Kami pa ba? O siya, tara na nga. Sundan na natin yung maglolo. Baka kung ano pang mangyari dun sa papa mo. Tara po. Lalim ng hinga mo ah. Okay ka lang ba? Oo naman. Pagod lang. Dami nating lakad ngayong araw eh. Oo nga. At least nag-enjoy si Ellie. Tingnan mo nga oh, dami pang energy ng bata. Tama. Mama, Papa, let's go on more rides. Pagod na sila Lolo and Lola eh. Ano, kaya pa? Kaya pa. Let's go! Sakay tayo doon sa carousel. Yay! Mga kamorkada, noong magkakilala kami ni Grace ay inisip ko na wala na akong mas mamahalin kundi siya lang. Minahal niya ako ng buong buo at ibinalik ko rin ang pagmamahal na yon sa kanya. Nung pinanganak si Ellie, muli na namang nagbago ang pananaw ko sa buhay. Simula nung mahawakan ko siya sa aking bisig na puno ng kakaibang saya ang puso ko. Inisip ko noon na gagawin ko ang lahat para lang maramdaman ng anak ko na mahal ko siya. Ganun ba? Di ba promise ko naman sa'yo, we will go to Disneyland basta good girl ka. Good girl naman ako, Papa eh. O narinig mo ba yon? Good girl naman daw ang baby mo eh. Talaga ba? Okay, sige. Ano, Mama? Good na ba tayo sa Disneyland? Let's go! Yay! Love you, Mama. Love you too, Papa. Paano? Kita na lang tayo sa park mamaya. Ah, sige. Love you. I love you too. Bye! Bye. Aba, ngiting-ngiti ka dyan, Will ah. Ay, sir. Kausap ko lang yung family ko. Ayos lang yan. Importante na lagi tayo may time sa family natin. Yes, sir. Basta ha, after ng meeting natin mamaya, pwede ka na umalis. Tapos naman na mga deliverables natin this quarter. Be with your family. Thank you, sir. Hello, love? Oh, love, napatawag ka ulit. Nakalabas na ako ng office. Asa kayo na Ellie? Nasa park na ba kayo? Papunta pa lang, love. Okay. Pwede pa akong dumaan ng mall saglit. Bibili ako ng donut box para kay Ellie. Magugustuhan ni Ellie yan. Okay, love. See you later. See you later. Hi, sir. What can I get you po? Hi, 3 honey glaze, 2 choco candy sprinkle, 2 strawberry filled, tsaka 2 nutty coco. Tapos 3 Boston cream. For a minute lang po. Thank you. Welcome po. Damihan ko kaya yung Boston cream. Gustong gusto ni Ellie tong donut na to eh. Here, sir. Total of 395 po. Here. Resibo niyo, sir. Have a great day po. Thank you. May choco sprinkle naman ako dito eh. Okay na siguro to. Bibili lang kami mamaya pag nabitin si Ellie. Si Grace? Teka nga. Hello? Papunta na ako. Nabili ko na yung... Grace, bakit? Ba't ka umiiyak? William, si Ellie. Diyos ko. Si Ellie. Bakit? Ano nangyari kay Ellie? Grace! Diyos ko. Grace, ano ba? Kumalma ka. Ano nangyari kay Ellie? Punta ka na dito sa ospital. Please. Si Ellie. Grace, okay. Kumalma ka. Okay, pupunta na ako. Kumalma ka. Grace? Grace! William. Grace, ano ba nangyari? Nasa si Ellie?
Grace naman eh. Tama na munang iyak, please. Nasaan yung anak natin? Ano ba kasi nangyari? Nasa surgery. Si Ellie. Okay. Maupo ka muna dito, ha? Tawagin mo sila mama at papa, okay? Ako muna sisilip kay Ellie. Okay. Kumalma ka lang muna, okay? Kalma ka lang. Ay, Diyos ko. Anak ko, ano nangyari sa'yo? Grace? 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 Ano ba nangyari? Naglalakad lang kami ni Ellie. Tapos, sabi ko, may tatawagan lang ako. Bumitaw siya sa kamay ko. Tapos bigla siyang tumawagin. Diyos ko. Okay. Kalma lang. Lumalaban ang anak natin, okay? Magiging okay din ang lahat. I'm sorry. Kalma lang tayo. Kaya ng anak natin yan. Makakaraos siya, okay? Makakaraos siya. Mga kamarkada, hindi ko talaga alam kung anong mararamdaman ko noong mga oras na yon. Iba't ibang emosyon ang umiikot sa katawan ko. Damang-dama ko ang takot dahil sa nangyari sa unika iha ko. Hindi ko talaga mapigilang umiyak habang nakahiga nang walang malay si Ellie. Nakakadurog ng puso para sa isang ama ang makitang ganoon ang anak nila. William, Grace. nakatulog ka na. Oo. Kumusta ka? Ito, medyo okay na pero syempre, hindi pa rin mapalagay. Same. May nakausap ka na bang doktor? Wala pa. Naghihintay pa rin ako ng balita. May tumawag na ba sa'yo tungkol dun sa kaanak ng nakabangga kay Ellie? Hawak na siya ng mga otoridad. Okay. Kumain ka na ba? Gusto mo bang kumain muna? Pwede ka namang kumain muna, ako na lang mag-aabang dito. Okay lang ako. Ayokong umalis. Sige. Mr. and Mrs. Sandoval, Dok, Kumusta po si Ellie? walang madaling paraan para sabihin ito. We lost her. I'm truly sorry. We thought we could still save her, pero the damage was so severe. So I'm very sorry. Ellie! Diyos ko! Anak ko! Ang Ellie ko! If you need anything from us, please let us know. We've already contacted our MSWs in case kailangan niyo po ng assistance. Ma'am, sir, nakikiramay po kami. tama na yun, ma. Tama na yun. Grace.
Napagtalma na namin si Grace. Hindi mo rin naman masisisi eh. Ikaw ba? Kumusta ka naman? Nasaan na po si Grace? Kasama ni Meng. Sabi ko huwag mo nang iiwanan. Mahirap na. Okay po. Yung punerarya po ba? Kamusta po? Huwag mo nang isipin yon. Ako nang bahala ha. Ang kailangan mong gawin ngayon magpakatatag ka, okay? Huwag mo nang isipin yung ibang bagay. Isipin mo yung sarili mo. Isipin mo si Grace, okay? Sige po. Okay lang po ba iwanan niyo po muna ako? Gusto ko lang po muna mapag-isa. Apo. Iwan niyo po muna ako. Okay. Nandito lang ako kung kailangan mo ako, ha? Diyos ko, bakit naman si Ellie ba? Si Ellie ba? Bakit naman si Ellie ba? Condolence po. Nakikiramay po kami. Salamat. Maupo muna kayo. Salamat po. Okay ka lang ba? Okay lang po ako. Okay lang. Gusto mo bang magpahinga muna? Sabi sa akin wala ka pa raw tulog simula nung naihatid si Ellie dito sa inyo. Magpahinga ka muna. Sige lang ho. Parang hindi ka pa po kaya. Ganun ba? William, nagkausap na ba kayo ni Grace ulit? Kung kaya mo, subukan mong kausapin si Grace, ha? Tandaan mo, nagluluksa rin yung anak ko, ha? Okay po. Sige. Pasok muna ako sa loob, ha? Asikasuhin ko muna yung mga ibang bisita. Maiwan na kita dyan. Hinga malalim lang. Hinga malalim lang. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Kawalan. Mga kamarkada, aaminin ko. Gulong-gulo ang utak ko noong mga panahon na yon. Hindi matanggap ng puso't isipan ko na wala na ang nag-iisang anak ko. Nung mga oras na yon, para talaga siyang hindi totoo. Umaasa ang puso ko na masamang panaginip lang lahat ng ito. Umaasa ako na magigising ako at makakasama kong muli si Ellie. Pero hindi ganun ang buhay. Minsan talaga, maraming masasamang bagay ang nangyayari sa mabubuting tao. Magandang umaga, William. Ma, kayo pala. Pasok po kayo. Eto pala, prutas at gulay. Nadaan ako sa palengke naisipan kong bilhan na rin kayo. Salamat po. Ilagay ko muna to sa ref, ha? Nang hindi naman masira. Sige po. Kumain na ba kayo ni Grace? Po? Kumain na ba kako kayo? Bumili kasi ako ng lutong ulam, baka gusto niyong kumain. Nakakain na po.
Ganun ba? Kainin nyo na lang to mamaya. Nasaan nga ba si Grace? Lumabas po eh. Hindi ko po sure kung saan nagpunta. Hindi pa rin ba kayo nag-uusap? Di pa po. William, hindi naman sa pinipilit kitang kausapin yung asawa mo, ha? Pero ilang buwan na rin kasing nakalipas nung nawala si Ellie. Baka oras na para mag-usap kayo ni Grace. Dapat magkasama kayong hinaharap tong ganitong mga bagay. Opo. Anak, subukan mo lang. Tandaan mo, pareho kayong nawalan ni Grace. Wala sa inyong dalawa ang sisi, ha? Sige po. Sige. William? Kailan ba yung huling lumabas kayo ni Grace? Bakit kaya hindi mo siya ayaing lumabas? Makakabuti yun para sa inyong dalawa. Kahit kumain kayong dalawa. Tagal-tagal na rin po eh. Subukan mo lang. Malay mo, ito lang pala ang kailangan ninyong dalawa. Subukan mo, ha? Repeat order lang po ako, sir. 1 lobster ravioli, pesto rigatoni, and deep fried chicken tenders with Cajun seasoning. Yeah. Okay po, for a while lang po. So, sure ka? Yun lang yung gusto mo? Grace? Nakausap ko nga pala si Melvin. Tinanong ko kung pwede bang hiramin muna natin yung mountain cabin ng family niya sa Baguio. Maganda raw umakit ang Baguio pag ganitong panahon eh. Konti lang yung tao. Tingin mo. Grace? Nakikinig ka ba? Mauna na muna ako, William. Bigla ako nakaramdam ng pagod eh. Grace, wait lang. Grace naman. Teka lang. William, I can't. Please. Grace, wait lang. William, please. Balik ka na sa restaurant. Eat our food. Sayang, I need some space. Magkita na lang tayo sa bahay. Grace, please. William, please. Bumalik ka na sa restaurant. Eat the food and then magkita tayo sa bahay, okay? Please lang, William. Hindi ba pwede mag-usap muna tayo? Wala tayong dapat pag-usapan niya, William. Kaya please lang, do as I say. Magkita tayo mamaya, okay? Makinig ka naman sa akin, oh, please. Pero... William, utang na loob. Utang na loob, not now, okay? Just not now. Mga kamorkada, ang hirap palang piliting ayusin ang isang bagay na ayaw pang magpaayos. Kitang-kita ko sa mga mata ni Grace ang matinding lungkot na nararamdaman niya. Honestly, kahit ako naman may lungkot pa rin sa puso ko kahit hanggang ngayon. Kapag kasi parte ng puso mo ang nawala, kahit anong pilit mong iayos, hindi mapupunuan yung butas. Si Ellie kasi ang buhay naming dalawa. Nung pinanganak si Ellie, nakalimutan na namin kung paano maging mag-asawa. Okay na kami noon sa pagiging magulang ni Ellie at nung nawala siya, ligaw na kaming dalawa. Bigla, hindi na namin alam kung paano kumilos sa piling ng isa't isa. It's not Grace's fault. It's not my fault. It was ours. Sa totoo lang, umabot na ako sa punto na baka hanggang dito na lang kaming dalawa.
ka na sa mga documents na sinend ko? Yeah, all good naman na. Balikan kita if may kailangan pa ako from you. Sige lang, available naman ako until 12 midnight today. Medyo matugo din kasi itong pinapatapos ni boss eh. Sinabi mo pa. O paano, mamaya na lang ha. Basta tawag ka lang. Wag na text, baka hindi ko rin mabasa eh. Sige. Salamat, George. Anytime. Bilis mo naman tumawag ulit. May sisend ka na ba kagad? Hello, William? Ma, ikaw pala. Sorry. Akala ko yung kaopisina ko yung kausap ko. William, pauwi ka na ba? Opo, mga 10 minutes na lang po nasa bahay na ako. Bakit po? Pwede ka bang dumiretso muna dito sa amin? Po? Pwede naman po. May kailangan po ba kayo? William, nandito kasi si Grace sa bahay kanina pa iyak ng iyak. Ho? Sige po, puntahan ko po siya dyan. O sige, susubukan namin pakalmahin siya habang papunta ka rito. Sige po, salamat po. Grace. William, buti nandito ka na. Magandang gabi po. Nasaan po si Grace? Ayun, nasa kwarto niya kasama si Meng. Sige na, puntahan mo na. Sige po. William, ikaw na pala yan. Magandang gabi po, Ma. Maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Sige po, Ma. Salamat po. Grace. Hindi ka na dapat nagpunta eh. Okay lang ako. Okay? Grace naman. Yan ba mukhang okay? Okay nga lang ako eh. Huwag mo kong intindihin. Grace. Umuwi ka na please. Hayaan mo muna ako. Hindi mo ako maiintindihan. Hindi maiintindihan. Paano nga kita maiintindihan? Ayaw mo naman akong kausapin. Grace naman. Kausapin mo ako. Hindi pwedeng lagi na lang tayong ganito. Ibang-iba na tayo simula nung nawala si Ellie. Hindi mo kasi ako maiintindihan. Hindi mo maiintindihan yung bigat na nararamdaman ko. William, hindi mo maiintindihan yung pakiramdam na ako yung dahilan kung bakit nawala si Ellie. Ilang beses umiikot sa utak ko yung araw na nabitawan ko yung kamay ng anak natin. Hindi mo maiintindihan yung sakit na nararamdaman ko sa tuwing nakikita kitang nakatingin sa akin. Kasi alam ko na hanggang ngayon may galit ka sa akin. Grace. Kaya please lang, umalis ka muna. Please lang. Nung araw na nawala sa atin si Ellie, gusto ko mag-breakdown. Gusto kong umiyak. Pero sa tuwing nakikita kita, lagi pumapasok sa isip ko na hindi pwede. Hindi pwedeng pareho kami mag-breakdown. Kailangan may isa sa amin ang mananatiling matatag para kay Ellie. Pero alam mo, wala ako gustong gawin kundi tumakbo papunta sa'yo. Yakapin ka. Kasi gusto ko tamayan ka. Gusto ko dalawa tayong humaharap at lumalaban. Pero wala eh. Lumipas ang mga araw, lumipas mga linggo, mas lalo kang lumayo sa akin. Sinaraduhan mo ako ng pinto. Aminin ko nagalit ako for a while. Oo, pero hindi sa'yo. Galit ako kasi malayo ako sa inyo eh. Galit ako sa sarili ko. Wala akong mukhang may harap sa inyo noon. Grace, ang gusto ko lang naman noon, magkasama nating harapin ang galit at lungkot na alam ko nararamdaman natin pareho. Kasi yun naman dapat ang ginagawa ng mag-asawa, di ba? Grace, I'm sorry. Dapat nun pa kita kinausap. Dapat nun pa sinamahan na kita.
Sinamahan na kitang harapin yung lungkot. I'm so sorry. William, I'm sorry. I'm really sorry. Kaya please, let me in. Sabay nating buhatin yung bigat. Tayong dalawa. Kaya natin to. Para kay Ellen. Mga kamorkada, minsan talaga kailangan mo lang masabi ang totoong nararamdaman mo sa harap ng mga taong importante sa'yo. Kailangan maging komportable tayo sa pagiging vulnerable sa piling ng mga mahal natin sa buhay. Sa pagharap sa problema, sa pagharap sa sakit, doon lang tayo makakalaya sa bigat na humahatak sa atin pababa. Mga kamorkada, simula nga nung araw na yon, unti-unting naayos ang pagsasama namin ni Grace. Paunti-unti ginagamot namin ang mga sugat na naiwan ng pagkawala ni Ellie sa aming buhay. O paano? Mauna na muna kaming dalawa ha. Hindi na namin kayo nahintay. Okay lang po, ma. Magkita na lang po tayo mamayang gabi. O siya, sige. Grace, Yes po, ma. huwag mo nang intindihin yung handa mamaya, okay? Ako nang mag-aasikaso. Ibuhos mo na lang lahat ng atensyon mo sa gagawin niyo ni William, ha? Sige po, ma. Salamat. William, Po, good job ka, anak. salamat, ma. O siya, sige na. Kita na lang tayo mamaya, ha? Bye-bye. Ang mama talaga, oh. May bago ba? Nag-good job pa nga ako. Good job ka naman talaga eh. Very good job. The best. Talaga ba? Kung makangiti naman. O sige na, malapit na tayo, oh. Okay. Ready? Ready? Nakarating din. Oo nga. Galit na galit ka na siguro sa papa at mama mo, no? Hindi ka namin nadadalaw. Sobrang sorry sila mama at papa, ha? Dami kasi namin kailangang daanan bago kami nakapunta dito. Huwag ka na magtatampo sa amin, ha? Sobrang miss na miss ka na namin. Sobrang miss na miss ka na ng mama. Gustong gusto ka na ihag ng mama. Gustong gusto na ng mama. Mahawakan ulit yung kamay mo. Miss ka na rin ng papa, ha? Sobrang miss na kita. Love na love ka namin ni mama mo. Love na love na love. Huwag kang mag-alala, okay? Dadalasan na namin ng papa ang pagdalaw sa'yo, ha? Lalo na ngayon. Look, Elio. Look at mama's tummy. Magiging ate ka na. Ate Ellie ka na. Di ba gusto mo yon? My little brother or sister ka na. Promise, baby, magiging part ka pa rin ng buhay ng baby brother o sister mo. Hindi ka mawawala sa buhay niya. Promise ni mama yan. Pag nandito na siya, dadalhin din namin siya dito para makita kayo, ha? Look after us, ha? Bantayan mo kami ng papa mo. Be our guardian angel, okay? Love you, Ellie. I miss you so much. Love you, anak.
Mga kamarkada, maaga mang binawi sa amin ang anak naming si Ellie, everlasting naman ang naging epekto niya sa amin ni Grace. Hindi kami perfect, pero I'd like to think that we became better people dahil sa nangyari. Tragedy almost drifted us apart, pero it was also tragedy that kept us hanging on. Masakit para sa amin ang pagkawala ni Ellie. Siguro, hindi naman mawawala yung sakit na yun. Nag-decide kami mag-asawa na mag-move forward. Live our lives the way Ellie would want us to live it. Naniniwala kasi kami na as long as bit-bit namin si Ellie sa aming mga puso, magagawa naming malagpasan ng lahat. Sana'y may napulot kayong aral sa kwento naming mag-asawa. Maraming salamat sa pakikinig. Lubos na nagpapasalamat, William. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Kawalan